Rhea's point of view. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, anak? Naniniguradong tanong ni nanay. Opo, nay. Kailangan ko po itong gawin para sa ating dalawa. Hindi tayo mabubuhay kung dito ako maghahanap ng trabaho sa probinsya. Seryosong sagot ko. Alagaan mong mabuti ang sarili mo, nay. Kapag nagkaproblema ka o nagkasakit, tawagan mo ko agad. Dagdag na sabi ko pa. Naramdaman ko na lamang ang pagyakap sa akin ni nanay. Ito ang unang beses na magkakalayo kaming dalawa. Ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Kailangan kong makipagsapalaran sa Maynila para maitaguyod ang pamumuhay naming dalawa. Lumaki akong hindi nakilala ang aking ama. Hindi ko na rin naman binalak na hanapin o kilalanin siya. Dahil ilang beses ko na rin nakita na ibang epekto kay nanay sa tuwing mababanggit ko ang tungkol kay tatay. Mag-iingat ka ron, anak. Bilin pa ni nanay. Huwag po kayong mag-alala, nay. Nakangiting sagot ko. Nang masiguradong nakaayos sa mga gamit ko ay agad na rin akong umalis. Sa huling pagkakataon ay nilingon ko si nanay at ang aming bahay. Bago pa ako maiyak ay nagpatuloy na ako sa paglalakad papunta sa terminal ng bus. Tumagal ng halos 3 oras ang biyahe ko papuntang Maynila. Aminado akong kinakabahan ako dahil wala naman akong alam at kakilala sa lugar na ito. Miss, saan ka pupunta? Biglang tanong ng isang tricycle driver. Wala po. Nakatungong sagot ko. Iyahatid na kita, miss. Pangungulit pa niya. Nang mapabaling ako ng tingin sa kanya ay agad rin akong napaiwas. Kakilakilabot ang kanyang itsura dahil para siyang adik at manyakis. Ay hindi na ho. Muling pagtanggi ko bago mas binilisan ang paglalakad. Nang tuluyan ng makalayo sa lalaki, nakahinga na ako ng maluwag. Ramdam ko na agad ang kakaibang simoy ng hangin sa Maynila. Ibang-iba sa probinsya. Marahan kong inilibot ang paningin sa paligid. Kaya mo to, Rhea. Para kay nanay. Pangungumbinsi ko sa aking sarili. Nagsimula na akong maglakad ulit para maghanap ng mga establishmento na nangangailangan ng trabahador. Kahit pagiging waitress ay papatusin ko para lamang kumita ng pera. Good afternoon po. Hiring po ba kayo? Masiglang sambit ko na makapasok ako sa isang cafe. Nakangiting bumaling ng tingin sa akin ng isang may katandaang babae. Ang ganda mo namang dalaga. Sambit niya. Kailangan mo ba ng trabaho? Dagdag na tanong niya pa. Kahit nahihiyay na patango ako. Opo, sagot ko. Halika't sumunod ka sa akin. Ipapakausap kita sa may-ari ng cafe na ito. Sagot niya. Naguguluhan man ay sumunod ako sa kanya nang magsimula na siyang maglakad. Pumasok kami sa isang opisina sa bandang likod na bahagi ng cafe. Ma'am, mag-a-apply po. Sambit ng matanda. Para akong naestatwa sa isang kinatatayuan nang mapansin ng isang babaeng nakatalikod sa amin. Naging mabagal ang kanyang pagharap. At hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba nang magtama ang aming mga paningin. Good, may makakatulong ka na, manang. Nakangiting sabi ng babae. Magandang hapon po. Wala sa sariling batiko't bahagya pang yumuko. Anong pangalan mo? Tanong niya. Rhea po. Mabilis na sagot ko. Ako naman si Kari. Tawagin mo na lang akong Ma'am Kari. Nakangiting sambit niya. Ilang taon ka na, Rhea? Tanong niya pa. 26 po, Ma'am Kari. Sagot ko. Kailan ka po pwedeng magsimula? Tanong ulit ni Ma'am. Pwede po kahit kailan po pero wala pa kasi akong matutuluyan. Nahihiyang sambit ko. I see. So, bago ka rito sa Maynila, no? Huwag kang mag-alala. May mga bakanting opisina rito na pwede mong gamitin at gawing kwarto pansamantala. Saan niya? Halos manlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Po? Hindi makapaniwalang sagot ko. Bahagyang natawa si Ma'am Kari dahil sa naging reaksyon ko. Pansamantala lang to, Rhea. May mga plano rin ako para sa mga opisina na yon. Pero gamitin mo na muna dahil matagal-tagal pa naman yon. Paliwanag niya. Naku, maraming salamat po. Masayang sambit ko.
Ibig sabihin po ba nito ay... Oo, tanggap ka na. Pagputol ni ma'am sa sasabihin ko. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Hanggat maaari ay pinilit kong kontrolin ang sarili ko upang hindi mapahiya sa harap nila Ma'am Kari at Manang. Maraming salamat po ulit, ma'am. Nakangiting sabi ko. Ayusin mo na muna mga gamit mo at ang mga kailangan mo pang ayusin. Bukas, maaari ka nang magsimula. Nakangiting sambit ni ma'am. Sunod-sunod akong tumango. Hindi na ako nakapagsalita nang tumalikod na si ma'am at bumalik na sa kanyang ginagawa kanina. Iyahatid kita sa gagamitin mong kwarto. Biglang sabit ni Manang. Naku, maraming salamat po. Masayang sabi ko. Ako nga pala si Manang Solis. Pakilala niya. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Manang. Ani ko. Kinagagalak din kitang makilala, Rhea. Sana maging mabuti tayong magkatrabaho. Sagot niya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Ang buong akala ko mahihirapan akong maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Pero eto ako ngayon, may trabaho na agad. Wala na akong panahon para pagdudahan ng mga nangyari. Ang mahalaga may trabaho na ako at matutulungan ko na agad si nanay sa probinsya. Howard's point of view. Tingnan mo nga yung sarili mo. Isa ka lang hamak na dukha para sumagot-sagot sa akin. Maarting singhal ng isang pamilyar na boses. Agad nangunot ang noo ko't dali-daling inilibot ang aking paningin sa paligid para hanapin kung saan galing yon. Ilang beses na akong kumakain sa restaurant na ito at ngayon lang nagkaroon ng ganitong gulo rito. Pasensya na ho, ma'am. Hindi ko ho sinasadya. Paumanhin ng isang waitress habang nakatungo. Pasensya? Maayos ba niya nang narumihan ko ng damit? Inis na singhal pa ng babae. Kulang pang 1 buwan mong sahod para mapalitan to. Sigaw niya pa. Hindi na ako nagdalawang isip na lumapit sa kanilang dalawa. Saka ko pa lamang nakilalang babae nagrereklamo ng maaninag ko na ang kanyang mukha. Sheena, anong nangyayari? Tanong ko. Itong tatang-tangang waitress na to hindi marunong mag-ingat. Inis na sagot niya. Tinapunan ng kapeng mamahalin kong damit. Dagdag na sabi niya pa. Napailing na lamang ako dahil sa ugali niya. Sekretarya siya sa kumpanya ng isa kong business partner. Kaya naman kilala ko siya. Hindi naman maitatanging maganda siya't mayaman. Ang problema lang niya ang kanyang ugali. Ako na magbabayad para sa damit mo. Sambit ko. Sabay na napatingin sa akin si Sheena at ang waitress. Parehas na bakas ang gulat sa kanilang mga mukha. Seryoso ka ba? Tanong ni Sheena. Mukha ba akong nagbibiro? Natatawang sagot ko. Para matahimik ka na rin dahil nakakarindi ang boses mo. Dagdag na sabi ko pa. Fine! Singhal niya't padabog na naglakad palayo sa amin. Sir, pasensya na ho. Hindi niyo na dapat ginawa yun. Nahihiyang sambit ng waitress. Wala yun. Kesa naman magsisigaw siya rito hanggang mamaya. Mawawalan ako ng ganang kumain. Natatawang biro ko. Bahagyang sumilay ang ngiti sa labi ng waitress. Dahilan para saglit akong mapatitig sa kanya. May kung anong kiliti ang bumalot sa dibdib ko. At maging ang tibok ng aking puso ay biglang bumulis. I'm Howard by the way. Pakilala ko't inilahad ang aking kamay sa kanyang harapan. Ako naman po si Rhea. Sambit niya. Nagdadalawang isip siya kung aabutin ang aking kamay ngunit ginawa niya pa rin. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko nang magtama ang aming mga palad. Bumalik ka na sa trabaho at mag-order na ako. Nakangiting sabi ko. Maraming salamat po ulit, sir. Babayaran ko na lang po kayo kapag sumahod na ako. Kahit hulugan ko na lang po ng buwan-buwan. Saad niya at bahagyang napayuko. Ano ka ba? Hindi naman kita sinisingil. Natatawang sabi ko. Ang gusto ko lang makapag-order na ako. Dagdag na sabi ko pa. Magsasalita pa sana siya ngunit hindi na niya tinuloy. Ilang beses siyang tumango bago bumalik sa kanyang pwesto at kinuhang menu board nila. Ilang minuto rin ang hinintay ko pagkatapos kong mag-order. Si Rhea ulit ang lumapit sa akin para ihatid ang order ko. Salamat. Nakangiting sambit ko.
Salamat din po, sir. Sagot naman niya. Nagsimula na akong kumain habang patagong pinanonood ang pagtatrabaho ni Rhea. Maging ako, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Rhea's point of view. Mukhang mas dumadalas ang pagkain dito ng gwapong binata na yun Biglang sabi ni Manang Solis. Naguguluhan naman akong napatingin sa kanya. Po? Nagtatakang tanong ko. Dati ko pang napapansin ang pagkain niya rito. Pero simula nang dumating ka, mas lalong naging madalas. Natatawang sagot niya. Lalo pat mukhang nagkausap kayong dalawa nung isang araw. Biro niya pa. Ano po bang sinasabi niyo? Naiilang na tanong ko. Wala. Sagot niya habang bahagyang tumatawa. Naguguluhan akong napamaang habang pinagmamasan si Manang na maglakad palayo sa akin. Hindi ko maintindihan ang nais niyang sabihin. Itinuon ko na lamang ang aking atensyon sa pagtatrabaho hanggang sa matapos ang shift ko. Habang tumatagal ay mas lalo akong nasasanay sa mga gawain ko rito. Mabait ang amo namin, pati na rin si Manang Solis na laging tumutulong at nagtuturo sa akin. Ikaw na naman! Galit na singhal ng babaeng nakabangga ko paglabas ko ng restaurant. Tanga-tanga ka bang talaga? Dagdag na sambit niya pa. Sorry ho, nakatungong wika ko. Tumingin ka kasi sa dinaraanan mo. Sigaw niya. Bakit hindi ka rin kasi marunong tumingin sa dinadaanan mo? Nauubusan ng pasensyang saad ko. Kung nakatingin ka sa dinadaanan mo, makikita mong mababangga kita at ikaw na mismong iiwas. Dagdag na sabi ko pa. Hanggat maaari ay gusto kong umiwas sa mga gulo. Pero kung laging ganitong makakaharap ko, ay hindi ko mapipigilan ng inis ko. At talagang sumasagot ka pa Gusto mo bang ipatanggal kita sa trabaho mo rito? Nagbabantang tanong niya. Wala akong pakialam sa'yo. Ayusin mo muna yung ugali mo bago ka makialam sa buhay ng iba. Singhal ko sa kanya. Maglalakad na sana akong paalis nang bigla niyang hawakan ang braso ko para pigilan ako. Kinakausap pa kita. Inis na sabi niya. Pwes ako hindi na. Sagot ko at paresahang inaalis ang pagkakahawak niya sa braso ko. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong itulak. Dahil sa pagkakabigla't lakas nun ay sumalampak ako sa lupa. Naramdaman kong matinding kirot sa palad at tuhod ko. Hey, are you okay? Tanong ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Nang tumingala ako para tignan kung sino yon, ay nagulat na lamang ako nang makita si Howard. Oo, nahihiyang sagot ko. Ito na ang pangalawang beses na makikita niya akong nasa gulo. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na makaramdam ng matinding hiya. Ano bang ginagawa mo, Sheena? Kunot noong tanong ni Howard. Binangga niya ako at siya pang may ganang magtaray sa akin. Maarteng sambit ng babae. Pero hindi mo siya kailangang itulak. Singhal ni Howard. May kung anong kiliti ang bumalot sa dibdib ko. Pinagtatanggol niya ba ako? Bakit? Ang isang mahirap at dukhang katulad ko, pinagtatanggol ng isang gwapo't mayamang binata na tulad niya. Weird. Huwag ka nalang makialam, Howard. Inis na sabi ni Sheena. Hindi na tamang ginagawa mo, kaya makikialam ako kung gusto ko. Sagot naman ni Howard. Parang batang napapadyak si Sheena bago dali-daling tumakbo paalis. Hindi ko na nagawang sundan siya ng tingin dahil natuon ang atensyon ko kay Howard na inaalalayan akong tumayo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Muling tanong niya. Dumudugo yung mga tuhod mo. Sambit niya pa. Ayos lang naman, malayo sa bituka yan. Natatawang sagot ko. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko. Maging ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso ay malaking palaisipan para sa akin. Ngayon ko lang to naramdaman. Hintayin mo ko riyan. Biglang sabi ni Howard. Hindi na ako nakapagsalita nang bigla na lamang siyang tumakbo. Sinubukan kong lumakad ngunit ako lang din ang nahirapan at nasaktan. Nagulat na lamang ako nang biglang may humintong kotse sa tabi ko. Dali-daling bumaba si Howard at agad na lumapit sa akin. Sakay!
Utos niya. Ha? Naguguluhang sambit ko. Gagamutin natin yung sugat mo kaya sumakay ka na sa kotse ko. Saad niya. Kahit nagdadalawang isip ay wala na akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya nang hilahin niya na ako. Inalalayan niya akong makasakay sa kotse at nang masiguradong komportable ako ay saka siya umikot at sumakay rin. Nanatili akong tahimik sa biyahe. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ngunit hindi rin ako makaipon ng lakas ng loob para magtanong. Nandito na tayo. Biglang sabi ni Howard. Bahagya pa akong napaigda dahil sa gulat at marahang napabaling ng tingin sa labas. Agad nangunot ang noo ko nang makita ang isang hindi pamilyar na gusali sa aking harapan. Nasaan tayo? Nagtatakang tanong ko. Nasa kumpanya ko. Sagot niya. Hindi ko na itago ang pagkagulat at pagkamangha sa aking mukha. Dahilan para matawa si Howard sa naging reaksyon ko. Seryoso? Sa'yo to? Hindi makapaniwalang tanong ko. Tara na sa loob para mapatunayan ko sa'yo. Natatawang sambit niya. Nang bumaba siya ng kotse, agad na rin akong sumunod sa kanya. Nanatili akong nakasunod hanggang sa makalakad na siya papasok sa loob. Hindi pa rin nawawala ang pagkamangha sa aking muka, lalo na nang makapasok kami sa loob. Halatang mamahalin ng mga gamit at mga dekorasyon dito. Alam ko naman na mayaman siya base na rin sa pananamit niya. Pero hindi ko inakala na ganito pala siya kayaman. Sa taas tayo. Muling sambit ni Howard. Sandali, nahihiya ako eh. Pigil ko sa kanya. Huwag ka nang mahiya, ako naman ang may-ari nito. Saka tignan mo nga yung mga tuhod mo. Sambit niya't itinuro pa ang mga tuhod ko. Ilang beses akong napabuntong hininga bago tumango. Nagulat naman ako nang makita na nakangiti na sa akin si Howard. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makapasok kami sa elevator. Nang bumukas ang pinto, ay muli kaming lumakad. Pansin ko ang kakaibang tingin ng mga nakakasalubong namin na nagtatrabaho rito ngunit binaliwala ko na lang yon. Saglit lang, kukuhanin ko lang ang first aid kit namin. Sambit ni Howard nang makapasok kami sa isang opisina na batid kong sa kanya. Saglit akong tumango bilang tugon. Nang makalabas siya ng opisina, ay saka naman ako naglibot. Pinagmasdan kong mabuti ang mga gamit at dekorasyon at hindi ko pa rin mapigilan ng sarili kong mamangha. Maupo ka na muna. Biglang sabi ni Howard na nakabalik na pala. Pasensya na. Nagtingin-tingin lang ako. Aligagang sambit ko. Ayos lang. Nakangiting sagot niya. Naupo ako sa upuang malapit sa lamesa niya. Nagulat na lamang ako nang biglang lumuhod si Howard sa may harapan ko. Hindi ko na lamang ipinakita sa kanya yon at pinilit na maging kalmado. Napapikit ako dahil sa hapdi ng maramdaman kong marahang pagpupunas niya sa sugat ko sa tuhod. Pinilit kong huwag gumawa ng ingay, ngunit nabigurin ako dahil sa labis na sakit. I'm sorry. Biglang sambit ni Howard. Hindi, okay lang. Sagot ko. Normal lang naman na sumakit yan. Dagdag na sabi ko pa. Bahagya siyang natawa at ipinagpatuloy ng ginagawang paglilinis sa sugat ko. Nilagyan niya pa ng band-aid ang mga ito at nang masiguradong maayos na, ay saka pa lamang siyang tumayo. Maraming salamat. Nahihiyang sambit ko. Hindi ko alam kung bakit hindi mapakali ang kabog ng dibdib ko. Ni hindi ko magawang makatingin ng diretsyo kay Howard dahil ramdam ko ang kakaibang init at pamumula ng aking mukha. Walang anuman. Ngiting sambit niya. Sa susunod, huwag kang papayag na sinasaktan ka nila. Dagdag na sabi niya pa. Nila? Nagtatakang tanong ko. Hindi lang si Shinang may ganong ugali rito sa Maynila. Mas makakabuti kung ihanda mo ang sarili mo. Paliwanag niya. Bago ka lang ba rito? Biglang tanong niya pa. Oo, mga ilang linggo na rin. Sagot ko. Sunod-sunod siyang tumangot, hindi na muling nagsalita. Nagpaalam lang siya na ibabalik ang first aid kit sa labas. Kaya naman naiwan akong mag-isa ulit sa opisina niya. Agad akong nataranta nang mapansin ang orasan. Hindi ko napansing gabi na pala at kailangan ko nang makabalik sa restaurant para isarado yon. Oh, saan ka pupunta?
Gulat na tanong ni Howard nang magkasalubong kami sa may pinto ng opisina niya. Kailangan ko na umuwi. Saad ko. Iyahatid na kita. Sambit niya. Ay naku, hindi na. Sobrang abala nang naidulat ko sa'yo eh. Nahihiyang sabi ko. Wala yun. Isa pa ako naman ang nag-aya sa'yo rito. Nakangiting sabi niya pa. Hindi ko na nagawang makatanggi dahil naisip ko rin na baka mahirapan pa akong makahanap ng masasakyan. Naging mabilis lang ang aming biyahe pabalik sa restaurant. Maraming salamat ulit, sir. Sambit ko nang makababa sa kotse niya. Howard na lang. Saad niyang napakamot pa sa kanyang batok. Walang anuman. Dagdag na sabi niya pa. Nang muli niyang paandarin ang kanyang kotse, ay saka pa lamang ako pumasok sa loob ng restaurant. Sumalubong sa akin ang nanunuksong mga tingin ni Manang Solis. Ano namang mga tingin yan, Manang? Sit ako sa kanya. Wala naman akong ginagawa ah. Natatawang sambit niya. Alam ko na yung mga ganyang paningin niyo, Manang. Saad ko. Mas lalong natawa si Manang kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Hindi naman na siya nangulito ng asar, kaya't naging tahimik ang pagsasara namin sa restaurant. Nang makahiga ako sa kama, ay kakaibang pananakit ng katawan ang naramdaman ko, na hindi ko na rin namalayang nakatulog na pala ako. Howard's point of view. Mukhang nagiging madalas ang pagkain mo sa restaurant na to ah. Biglang sita sa akin ni Paul. Masarap naman ang mga pagkain dito ah. Nagmamaang-angang sagot ko. O baka naman may sinisilayang ka lang dito. Pangaasar niya. Kumain ka na nga lang. Singhal ko sa kanya. Kilala na kita, Howard. Wala ka nang matatago sa akin. Natatawang sabi niya pa. Malapit na ba kayo sa isa't isa? Tanong niya pa. Hindi masyado. Magkaibigan lang kami't paminsan-minsan lumalabas lang para gumala. Paliwanag ko. Sa ganyan din nagsimulang lolo't lola ko. Biro niya ulit. Sinamaan ko na lamang siya ng tingin at hindi na muling nagsalita pa. Nagpatuloy ako sa pagkain habang patagong inililibot ang paningin sa paligid para hanapin si Rhea. Sa nakalipas na halos 2 linggo ay masasabi kong naging malapit kami ni Rhea. Hindi ko alam kung bakit pero masaya ako sa tuwing magkasama kami. Kahit ako hindi ko maintindihan ang nangyari sa akin pero hinahayaan ko na lang. Tutal ay wala naman akong ginagawang masama. Oh, natulala ka na dyan. Ayan ang destiny mo. Sita sa akin ni Paul. Kunot noo ko siyang tinignan bago inilibot ang tingin sa paligid. Sunod-sunod akong napalinok nang makita ko si Rhea. Habang tumatagal ay mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Kayo na ba? Biglang tanong ni Paul. Hindi pa no? Mabilis na sagot ko. Pero nililigawan mo. Tanong pa niya ulit. Kumain ka na nga lang, ang dami mong tanong. Singhal ko sa kanya dahilan para muli siyang matawa. 1 linggo na simula nang umamin ako kay Rhea tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hindi siya pumayag at hindi rin siya tumanggi. Wala namang nagbago sa amin sa kabila nun. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Biglang tanong ni Rhea na nakatayo na pala sa harapan ko. Ha? Ano? Oo naman. Aligagang sagot ko. Napatitig ako sa kanya nang bigla siyang matawa dahil sa naging reaksyon ko. Mas maganda talaga siya kapag nakangiti at tumatawa. Nang matapos akong kumain ay agad akong lumapit sa pwesto ni Rhea. Malayo pa lamang ay napangiti na ako nang makita siyang nakikipagkulitan sa katrabaho niya. Naghintay ka ba ng matagal? Tanong ko nang makalapit ako sa kanya. Hindi naman. Katatapos lang din ang shift ko. Sagot niya. Ano bang pag-uusapan natin? Nagtatakang tanong ko. Sa labas na lang siguro. Nahihiyang sagot niya. Mas lalo naman akong nagdaka dahil sa naging kilos niya. Nang mapatingin naman ako sa matandang katrabaho niya, ay nakangisi ito sa akin at tumataas baba ang mga kilay. Nagsimula nang maglakad si Rhea. Kaya wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya hanggang sa makalabas na kami. Sumenyas na lang ako kay Paul nang magkatinginan kaming dalawa. Ano nga ulit yung pag-uusapan natin? Tanong ko nang makarating kami sa parking lot ng restaurant. Tungkol sa panliligaw mo sa akin. Nakatungong sagot niya.
Kakaibang kabang nararamdaman ko ngayon nang marinig ko yun. Bakit? Tanong ko. Gusto kong itigil mo ng panliligaw mo. Diretsyong sabi niya. Ha? Bakit naman? May nagawa ba akong mali? Sunod-sunod na tanong ko. Hindi ko napigilan ang aking sarili na hawakan ng kanyang braso. Nakatungo pa rin siya kaya naman mas lalo kong kinabahan. Gusto ko lang na itigil mo na. Sambit niya. No, ayoko. Sagot ko. Seryoso ko sa'yo, Rhea. Nagsusumamong sabi ko pa. Alam ko naman yon. Seryosong wika niya. Kaya nga pinapatigil na kita para hindi ka na mahirapan. Dagdag na sabi niya pa. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Saad ko. Tumigil ka na nga ako sa panliligaw mo. Tumunghay siya't nakangiting tumitig sa akin. Kasi sinasagot na kita. Pagpapatuloy niya sa kanyang sinasabi. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa aking mga narinig. Saglit pa akong natulala at hindi makapagsalita. Nabalik na lang ako sa ulirat nang marinig ang impit na tawa ni Rhea. Totoo ba? Walang halong biro? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ko. Nagulat pa ako nang bigla akong yakapin at halikan sa pisngi. Mukha pa ba akong nagbibiro niyan? Nakangising tanong niya. Naging malawak ang mga ngiti ko at niyakap ko rin siya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko at agad siyang siniil ng halik sa labi. Saglit lamang yon ngunit parang ang tagal na rin. Wala nang bawian Natatawang sabi ko. Wala rin naman akong balak na bawiin Sagot niya. Kakaibang sayang nararamdaman ko ng mga oras na ito. Muli ko siyang niyakap at nanatili kami sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Napagdesisyon na rin namin ng umalis. Katulad ng dati ay gagala ulit kami sa labas para naman mabawasan ang stress namin sa trabaho. Sa ganitong paraan kami mas lalong naging malapit ni Rhea. Rhea's point of view. Halos isang buwan na rin simula nang maging kami ni Howard. Wala naman akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. Hindi naging mahirap na mahalin si Howard dahil likas siyang mabait at matulungin hindi lamang sa akin. Mukhang masaya ka. Sita sa akin ni Manang Solis. Hindi ko maitago ang aking mga ngiti sa kanya. Manang talaga, mga asar ka na naman. Sambit ko. Masaya lamang ako para sa'yo. Nakangiting sabi niya. Maraming salamat po. Wika ko. Saglit pa kaming nagkwentuhan ni Manang bago ako nagpaalam sa kanya para umalis. Napagkasunduan kasi namin ni Howard na magkita ngayong araw dahil isasama niya ako sa event ng kanyang kumpanya at ipapakilala na rin sa mga magulang niya. Aaminin kong matinding kabang nararamdaman ko ngayon pero alam ko rin naman na darating ang araw na kakailanganin ko rin makilala ang mga magulang niya. Mukhang bihis na bihis ang dukha Biglang sabi ni Sheena nang makasalubong ko siya sa labas ng restaurant. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa paglalakad nang bigla siyang humarang sa harapan ko. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Wika ko. Wala akong pakialam sa oras mo. Singhal niya. Kahit na anong ayos pang gawin mo at kahit na anong damit pang isuot mo, mahirap at dukha ka pa rin. Dagdag na sabi niya pa. Napailing na lang ako. Hindi ko maintindihan kung ano bang problema niya sa akin. Ang babaw namang dahilan na mahirap lang ako kaya niya ako ginaganito. Tandaan mo na lang na hindi nabibili ng perang respeto. Nakangising sabi ko't nilagpasan siya. Ang akala ko makakaiwas na ako sa gulong ngunit hindi pa pala. Humabol sa akin si Sheena at puwersahang hinila ang buhok ko. Halos mapangiwi ako dahil sa sakit ng ginawa niya. Aray ko! Malakas na sigaw ko nang magpatuloy siya sa paghila ng buhok ko. Kahit nahihirapan ay pinilit kong masipa ang paa niya, dahilan para mapabitaw siya sa buhok ko. Dali-dali ko siyang hinarap at agad na sinampal. Ang kapal na mukha mong sampalin ako! Reklamo niya. Mas makapal ang mukha mo. Huwag kang umasta na akala mo mas mataas ka sa akin. Galit na sagot ko. Mahirap ka lang, kaya tatapak-tapakan lang kita. Giit niya at umamba pa ng sampal sa akin. Agad kong sinalagang kamay niya, tinignan siya ng diretsyo.
Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Sheena. Nagbabantang sabi ko. Pabato kong binitawan ng kamay niya bago ako tumalikod at naglakad paalis. Ang akala ko susunod ulit siya ngunit sa pagkakataong to ay hindi. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Nang makasakay sa kotse ng sundo ko, ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Naging mabilis lang ang biyahe namin papunta sa kumpanya ni Howard. Oh, bakit parang ang gulo naman ang ayos mo? Nagtatakang tanong sa akin ni Howard na naghihintay sa labas ng kumpanya. Malakas lang ang hangin kanina. Hindi na ako nakapag-ayos sa kotse. Pagdadahilan ko. Mukha namang naniwala siya dahil bigla siyang napangiti. Tara na sa loob. Anyaya niya. Sure, nakangiting sagot ko. Sa kabila nun ay halos magkarambola ng dibdib ko dahil sa kaba. Lalo na nang makita ko kung gaano karami mga bisita nila. Sunod-sunod akong napalunok habang pilit na kinakalma ang aking sarili. Mom, Dad, ito nga pala si Rhea. Nakangiting sambit ni Howard nang huminto kami sa tapat ng isang mesa. My girlfriend, dagdag na sabi niya pa. Magandang gabi po. Bati ko sa kanila at bahagyang tumungo. Ikaw na palang babaeng madalas na ikwento ng anak ko. Seryosong sambit ng mama ni Howard. Ako si Mrs. Monterreal. Pakilala niya. Kinagagala ko po kayong makilala. Kinakabahang sambit ko. Anong trabaho mo? Anong natapos mo? Saan ka nakatira? Magkanong sahod mo? Sunod-sunod na tanong ng mama ni Howard. Mas lalo akong nakaramdam ng kaba dahil doon. Binala kong umalis na lang bigla ngunit pinigilan ko rin kagad ang sarili ko. Dahil hindi maganda kung gagawin ko yon. Mom, isa-isa lang ang tanong. Singit ni Howard. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa restaurant ni Miss Carrie. Dagdag na sabi niya pa. Waitress? Hindi makapaniwalang bulalas ng mama niya. Hindi kita pinalaki para lamang bumagsak sa piling ng isang dukha. Singhal niya pat biglang napatayo. Mom! Iritableng suway ni Howard sa kanyang ina. What? Wala namang mali sa mga sinasabi ko. Sagot ng kanyang ina bago bumaling ng tingin sa akin. At ikaw babae? Lubayan mong anak ko dahil alam kong pera niya lang ang habol mo. Sigaw niya sa akin. Ramdam ko ang maraming matang nakatingin sa amin. Sa lakas ba naman ng boses ng mama ni Howard, sigurado akong halos lahat ay maririnig yon. Wala po akong interes sa pera ng anak niyo. Kinakabahang sambit ko. Mahal ko pong anak niyo. Dagdag na sabi ko pa. Wala akong pakialam sa pagmamahal mo. Hindi ako makakapayag na dudungisan ang pangalan ng pamilya ko dahil lang sa isang dukhang katulad mo. Sigaw niya pa. May kakaibang kirot ang dulot sa dibdib ko ng bawat salitang binibitawan ng mama ni Howard. Halos mangilid ang mga luha ko ngunit pinilit kong tatagan ang loob ko. Naramdaman ko na lamang ang paghawak ni Howard sa kamay ko. Mom, wala kayong karapatan na pagsalitaan siya ng kung ano-ano. Inis na singhal niya. I'm your mother. May karapatan ako. Singhal ng mama niya. What's happening here? Biglang tanong ng isang matandang lalaki. Halos lahat ay napabaling ng tingin sa kanya at bakas ang gulat sa kanilang mga mukha. Naging marahan ang paglingon ko para tignan kung sinong nagsalita. Wala naman po, Mr. Natividad. Biglang maamong sabi ng mama ni Howard. Shh! Narinig ko ang pagtatalo nyo. Seryosong sambit ng matanda bago bumaling ang tingin sa akin. Anong pangalan mo? Tanong niya. Rhea Melendez po. Kinakabahang sagot ko. Napansin kong pagkunot ng kanyang noo. Anong pangalan ng iyong ina? Tanong niya pa. Rochelle Melendez po. Sagot ko. Hindi ko maipaliwanag kung anong naging reaksyon niya. Para siyang nakakita ng multo dahil sa gulit niyang mukha. May problema po ba, Mr. Natividad? Nagtatakang tanong ni Howard. No, wala naman. Mabilis na sagot ng matanda. Aligagang naglakad palayo si Mr. Natividad. Halos lahat kami naguguluhan sa naging reaksyon niya. Kapag may nangyaring masama kay Mr. Natividad, ikaw ang malalagot.
Nagbabantang sabi ng mama ni Howard. Ano naman ang kasalanan niya? Inis na tanong ni Howard. Huwag ka nang makialam. Sigaw ng mama niya. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Howard sa kamay ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapatungo. Let's go. Biglang sabi ni Howard. Gulat akong napatingin at napatingin sa kanya. Napasunod na lang ako sa kanya nang magsimula siyang maglakad paalis. Dumiretso kami sa parking lot at agad nang sumakay sa kotse. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko. Aalis na rito. Naiinis ako. Sagot niya. Pasensya na. Nasira ko yung event nyo. Nakatungong sambit ko. No, wala kang kasalanan. Saad niya't agad na hinawakan ng kamay ko. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo dahil sa inasta ng mama ko. Dagdag na sabi niya pa. Ayos lang. Sagot ko't pilit na ngumiti sa kanya. I'm really sorry, okay? Muling paumanhin niya pa. Okay lang. Sambit ko. Saglit pa siyang tumitig sa akin para siguraduhin nagsasabi ako ng totoo. Nang makontento, ay itinuon na niya ang kanyang atensyon sa manibela at agad na pinaandar ang kotse. Howard's point of view. Matapos ang nangyaring gulo ng isang araw sa event namin ay ilang araw pa akong nagpalamig sa aking bahay. Hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa yun ni mama sa harap ng maraming tao. Napagdesisyonan kong bumisita sa bahay nila para kumprontahin sila. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ko dahil sa ginawa nila. Mr. Howard, napabisita po kayo. Masayang salubong sa akin ang isang kasambahay nila, ma'am. Nasaan sila, ma'am? Diretsyong tanong ko. Nasa kwarto po nila. Sagot niya. Salamat. Sambit ko. Dali-dali ako naglakad papunta sa kwarto ng aking mga magulang. Naabutan ko si mom na nakaupo at nakaharap sa malaki niyang salamin habang abala sa pag-ayos ng kanyang sarili. Mom, we need to talk. Seryosong sambit ko't dumiretso ng pasok. Wala tayong dapat na pag-usapan, anak. Sagot niya. Meron. Mariing pagkakasabi ko. Paano mo nagawa yun sa harap pa mismo ng maraming tao? Nagpipigil na galit na tanong ko. Huwag mong sabihin sa akin na mahal mo rin ang babaeng yun. Natatawang sambit niya. Ano bang pinakain niya sa'yo at nagkakaganyan ka? I'm your mother. Dagdag na sabi niya pa. Yun na nga eh. Ikaw ang nanay ko pero bakit nagawa mo yun sa akin? Hindi ba dapat maging masaya ka para sa akin? Naiinis na tanong ko. At paano kung magiging masaya para sa'yo? Kung alam kong sa walang kwentang babae ka lang naman pala mapupunta. Singhal niya. Mag-isip ka nga, Howard. Pera mo lang ang habol niya. Sambit niya pa. No, mom. Hindi siya ganong klase ng babae. Giit ko. Hindi mo man lang siya binigyan ng pagkakataon para makilala. Saad ko pa. Nangyari na mga nangyari at wala akong pinagsisisihan doon. Hiwalayan mo na ang babaeng yun bago pa ikaw ang magsisi sa huli. Sambit ni mom. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Gusto kong mainis at magwala ngunit pinilit kong pigilan ang aking sarili. Padabog ako naglakad palabas ng kanilang kwarto upang hindi na lumalat humaba ang aming pagtatalo. Lalabas na sana ako ng bahay nang bigla akong makasalubong si Mr. Natividad sa pintuan. Hindi ko na itago ang gulat sa aking mukha nang makaharap siya. Mr. Natividad, wala sa sariling sabi ko. Naparito po kayo? Tanong ko pa. Ikaw talaga ang pakay ko, Howard. Sambit niya. May kailangan akong itanong sa'yo. Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding kaba. Ano ho yun? Tugon ko. Alam mo ba kung saan nakatira ang iyong nobya? Kailangan ko siyang makausap. Diretsyong sambit ni Mr. Natividad. Nabalot ako ng pagtataka dahil sa naging tanong niya. Ngunit hindi ko magawang mag-usisa. Pakiramdam ko ay labas na ako sa usaping to. Opo, sagot ko. Maaari mo bang ituro sa akin? Tanong niya ulit. Kahit nagdadalawang isip ay sinabi ko pa rin sa kanya kung saan tumutuloy si Rhea. Sigurado naman ako na walang gagawing masama sa kanya si Mr. Natividad. Hindi na rin nagtagal si Mr. Natividad at nagpaalam na rin na aalis.
Ako naman ay napagdesisyonan na rin umuwi sa aking bahay para makapagpahinga. Wala naman ako masyadong ginawa ngayong araw pero pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Rhea's point of view. Rhea, may naghahanap sa'yo. Biglang sambit ni Manang Solis. Kunot noo kong napatigil sa pag-aayos ng stocks namin at marahang tumayo. Naging mabagal ang paglalakad ko papunta sa harap ng restaurant dahil sa nangangalay kong mga paa. Sino raw po? Tanong ko. Rhea. Biglang sambit ng isang matandang lalaki na diretsyong nakatitig sa akin. Bahagya pa akong nagulat nang makita ko siya paglabas ko ng stockroom. Pamilyar sa akin ang mukha ng matandang to, ngunit hindi ko lamang maalala. Sino ho kayo? Nagtatakang tanong ko. Ako si Mr. Natividad, yung matandang lalaki sa party ng nobyo mong si Howard. Nakangiting pagpapakilala niya. Wala sa sariling sambit ko nang maalala ko kung sino siya. Bakit niyo ho ako hinahanap? Naguguluhang tanong ko pa. May kailangan akong sabihin sa'yo. Biglang naging seryosong mukha niya kaya naman hindi ko napigilang makaramdam ng kaba. Ano po iyon? Tanong ko ulit. Pwede bang huwag dito? Anya. Tumango naman ako bilang tugon. Nauna akong maglakad papunta sa isang bakanting lamesa sa may dulong bahagi ng restaurant. Batid kong importante ang sasabihin niya, kaya naman sinigurado kong walang ibang makakarinig ng aming usapan. Ayos na po ba rito? Tanong ko nang makaupo kaming dalawa. Huwag ka sanang mabibigla, Rhea. Paninimula niya. Ikaw ang nawawalang apo ko. Diretsyong sabi niya pa. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. At kasunod nun ay ang mabilis na pagkunot ng aking noo. Po, ano po ba yung sinasabi niyo? Naguguluhang tanong ko. Hindi ba't nanay mo si Rochelle Melendez? Sambit niya at tumango naman ako. Asawa siya ng anak kong si Julian. Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinabi niya. Parang ang hirap paniwalaan dahil noong isang gabi lang naman kami nagkita. Itong mga larawan na itong magpapatunay na mag-asawa ngang nanay mo at ang anak ko. Biglang sabi pa ni Mr. Natividad at iniabot sa akin ng isang photo album. Masusi kong tinitigan ang bawat larawan na naroroon. Hindi ako maaaring magkamali. Si nanay nga ang babaeng nasa larawan. Napatakip na lang ako ng aking bibig at unti-unting naging malinaw sa akin ang lahat. Pero papaanong... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil sunod-sunod nang pumatak ang aking mga luha. Hindi ko lubos maisip kung bakit inilihim sa akin ni nanay ang tungkol dito. Kahit pa sabihing wala akong pakialam sa tatay ko, ay minsan ding pumapasok sa isip ko ang makilala siya. Nasaan na po siya? Utal-utal na tanong ko. Namatay siya 6 na taon nang nakakalipas. Sagot ni Mr. Natividad na naging dahilan para mas lalo kong mapaiyak. Tuluyan nang naglaho ang pag-asa ko na makilala at makita siya. Kahit pa konting pag-asa lang ang meron ako, ay kakaibang lungkot ang naging dulot ng mga nalaman ko ngayon. Nasaan ang nanay mo? Biglang tanong pa ni Mr. Natividad. Nasa probinsya po. Sagot ko. Ipasusundo ko siya sa lalong madaling panahon. Biglang sambit niya pa. Maraming taon ang nasayang. Matagal ko na kayong hinahanap at masaya ako ngayon dahil sa wakas. Natagpuan ko na kayo. Dagdag na sabi niya pa. May parte sa dibdib ko na masaya dahil sa revelasyong to. Ngunit hindi pa rin nawawala ang lungkot ko dahil sa katotohanang wala na ang tatay ko. Maaari bakit ang mayaka pa po? Biglang tanong ni Mr. Natividad. Gulat akong napatitig sa kanya. Kahit nagdadalawang isip ay tumango ako. Kakaibang init na dulot ng yakap niya. Ang yakap ng isang lolo na buong buhay kong hinahanap-hanap. Nagpatuloy ako sa pag-iyak dahil sa labis na tuwa. Nang parehas kaming kumalmay, nagkwentuhan pa kaming dalawa hanggang sa hindi na namin namalayan ng oras. Howard's point of view. Kamusta na kayo ng pamilya mo? Biglang tanong ni Paul. Kasalukuyan kaming nasa panibagong event ng aming kumpanya.
Nanatili akong nakaupo habang pinagmamasdan ng paligid. Ipinatawag ni Mr. Natividad ang lahat ng business partners niya para sa gabing ito dahil meron siyang mahalagang anunsyo. Wala akong ideya sa bagay na yun kaya naman hindi na rin ako makapaghintay na malaman pa yun. Hindi pa rin kami okay, sagot ko. Hindi ko pa rin makakalimutan ang mga sinabi ni Ma'am tungkol kay Rhea. Dagdag na sabi ko pa. Nakausap mo na ba ang mami mo? Tanong pa ulit niya. Oo, at hindi na magbabago ang tingin nun kay Rhea kahit na ano pang sabihin ko. Sagot ko. Natigil kami ni Paul sa pag-uusap nang makita namin ang paglalakad ni Mr. Natividad paakyat sa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Nakangiting sambit niya. Ang gabing ito ay isang selebrasyon dahil ang matagal ko nang hinahanap ay natagpuan ko na. Dagdag na sabi niya pa. Alam mo ba kung anong tinutukoy niya? Biglang tanong ni Paul. Wala rin akong ideya. Sagot ko. Ang nawawala kong apoy nahanap ko na rin sa wakas. Masayang sabi ni Mr. Natividad. Halos lahat ay nagulat dahil sa sinabi niya. Maging ako hindi rin makapaniwala. Ngayon ko lang nalaman na may apo pala siya at nawawala ito. Apo, umakyat ka na rito. Biglang sabi pa ni Mr. Natividad. Ang lahat ng tingin ng mga empleyado ay napukaw sa isang dalagang marahang naglalakad papuntang entablado. Nakatungo ito kaya naman hindi ko agad maaninag ang kanyang mukha. Parang pamilyar siya. Biglang sambit ni Paul. Kunot noon naman akong napatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Hindi mo ba nakikilalang nakatalikod na imahe ng babae na yan? Tanong niya. Muli kong ibinilik ang tingin sa babae. Mas lalong nangunutang noo ko nang unti-unting pumapasok sa isip kong isang pamilyar na imahe ng babae. Rhea Melendez! Anunsyo pa ni Mr. Natividad na nagpagulantang sa aming lahat. Ano? Hindi makapaniwalang sambit ko. Paano nangyari yun? Nagtatakang tanong naman ni Paul. Hindi namin magawang sagutin ang tanong ng bawat isa. Napatitig na lang kami kay Rhea nang marahan siyang humarap sa aming lahat. Hindi pa rin nawawala ang gulat sa mukha ko habang pinagmamasdan siyang mabuti. Gusto kong makilala ninyong lahat ang nag-iisang apo ko at ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ko. Nakangiting wika pa ni Mr. Natividad. Sunod-sunod ang naging palakpakan ng mga tao sa paligid. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hinanap ng paningin ko ang pwesto nila Ma'am. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mukha dahil sa natuklasan. Agad na nagsimula ang event. Nagkasiyahan ng mga imbitado habang nanatili naman akong nakaupo at pinanonood lamang sila. Nagulat na lamang ako nang biglang nasa tabi ko na pala si Rhea. Babe, gulat na bulalas ko. Kanina ka pa ba dyan? Dagdag na tanong ko pa. Hindi naman masyado. Sagot niya. Gusto ko sanang magpaliwanag sa iyo eh. Sambit niya pa. Ha? Tungkol saan? Tungkol sa nalaman mo. Sagot niya. Ang totoo niya na wala rin naman akong alam na lolo ko si Mr. Natividad dahil hindi ko rin naman nakilala ang tatay ko. Pero marami siyang katibayan na nagpapatunay na apo niya nga ako. Paliwanag niya. Babe, wala kang dapat na ipaliwanag sa akin. Walang magbabago sa pagmamahal ko para sa'yo. Seryosong sabi ko. Alam kong ikaw pa rin ang Rhea na nakilala at minahal ko. Dagdag na sabi ko pa. Biglang napangiti si Rhea. Marahan kong hinaplos ang kanyang pisngi habang nananatiling nakatitig sa kanya. Ang swerte ko talaga sa'yo. Nakangiting sabi niya. Mas maswerte naman ako. Natatawang biro ko. Nagpatuloy ang party habang nananatili kaming nagkwentuhan ni Rhea. Nagulat na lamang ako nang biglang lumapit sa pwesto namin si Mom. Sino nga namang mag-aakalang mayamang ka pala? Singal niya habang nakatingin kay Rhea. Magandang gabi po. Nahihiyang sambit ni Rhea. Wala nang maganda sa gabi ko. Sambit ni Mom. Hindi ako naniniwala na apo ka ni Mr. Natividad. Sigurado kong inakit mo lang din siya dahil sa pera niya. Hindi ka pa nakontento sa anak ko? Dagdag na sabi niya pa. Mom, huwag ka nang gumawa ng iskandalo rito. Naiinis na sit ako sa kanya. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko.
Nakangising sagot niya. Dahil napagtanto niya na malabo kanyang makuha, lumapit siya kay Mr. Natividad nang makilala niya ito. Paliwanag niya pa. Pasensya na po pero lahat po ng sinasabi niyo'y mali. Biglang sabi ni Rhea. Wala naman ho kayong karapatang husgahan ako dahil lang sa tingin niyo ay mas angat kayo sa akin. Dagdag na sabi niya pa. Oh, sumasagot ka na ngayon ha? Naging matapang ka na ba dahil sa pera? Natatawang saad ni Mom. Kahit naman wala akong pera, hindi ko hahayaan na tapak-tapakan yung pagkatao ko. Seryosong sabi ni Rhea. Hindi po lahat natitimbang ng pera. Wika niya pa. Tumigil ka na, Mom. Sita ko ulit sa kanya. Pinahihiya mo lang lalong pamilya natin. Sabi ko pa. What's happening here? Biglang tanong ni Mr. Natividad dahilan para mapatigil kami sa pag-uusap. Wala naman po. Kinakabahang sagot ko. Mr. Natividad, sabihin mo nga sa akin kung papaano mong naging apo ang dukhang babae na yan. Sambit ni Mom. Ako man ay nagulat dahil sa sinabi niya. Ako ang nakaramdam ng hiya dahil sa mga pinaggagawa niya. Napaismid na lang si Mr. Natividad bago bumaling ng tingin sa aking ina. At sino ka sa inaakala mo para pagsalitaan ng ganyan ang apo ko? Seryosong tanong niya. Huwag na tayong maglokohan, Mr. Natividad. Imposible naman na apo mo talagang babaeng yan. Natatawang sabi ni Mom. Mom, sinabi ko nang tumigil ka na. Galit na suway ko sa kanya. Ang lakas naman ng loob mong bastusin ako at ang apo ko. Galit na sabi ni Mr. Natividad. Leave! Malakas na sigaw niya pa. I'm really sorry, Mr. Natividad. Agad na paumanhin ko. Wala kang kasalanan dito, Howard. Sagot niya. Nasobrahan na sa kayabangan ng iyong ina. Dagdag na sabi niya pa. Pero, Mr. Natividad, ang sabi ko'y umalis ka na bago pa ako magpatawag ng mga security. Pagputol ni Mr. Natividad sa sasabihin pa ni Mom. Hindi makapaniwalang napatitig si Mom sa matanda bago padabog na naglakad paalis. Napailing na lamang ako dahil sa nangyari. Pasensya na po talaga. Muling paumanhin ko. Sigurado akong hindi ka sa kanya nagmana, Howard. Natatawang sabi ni Mr. Natividad. Kahit papano'y nabawasan ng kaba sa dibdib ko dahil sa pagbibiro niya. Napabaling naman ako ng tingin kay Rhea na hanggang ngayon ay nakatungo pa rin. Babe, malambing na tawag ko sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong ko pa. Oo, ayos lang ako. Sagot niya. Hinawakan kong kanyang kamay at bahagyang pinisilyon. Hindi ko alam kung ayos lang ba talaga siya pero bahagya siyang ngumiti sa akin. Rhea's point of view. Ilang araw nang nakalilipas simula nung ipakilala ko ni Lolo bilang apo niya. Nagkaroon man ng maliit na kaguluhan ay hinayaan na lang namin. Hindi na ako mapakali ngayon sa bahay dahil sa kakahintay sa pagdating ni Nanay. Marami akong tanong sa kanya na nais kong magkaroon ng mga kasagutan. Rhea, anak! Masayang bungad sa akin ni Nanay nang makapasok siya sa bahay. Dali-dali siyang lumapit sa akin at agad akong niyakap. Napangiti naman ako nang maramdamang muli ang mga bisig niya. Matagal-tagal din kaming hindi nagkita at aminado ako na namimiss ko na siya. Kamusta ka, Nanay? Nakangiting tanong ko. Ayos lang ako, anak. Sagot niya. Ano bang nangyayari? Bakit ba ako sinundo ng mga lalaking yun sa probinsya? Dagdag na tanong niya pa. Hayaan mong akong magpaliwanag, Rochelle. Biglang sabi ni Lolo nang marahang naglalakad pababa ng hagdan. Mr. Natividad! Gulat na bulala si Nanay nang makitang matanda. Ano hong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong niya pa. Nahanap ko na kayo, Rochelle. Nakangiting sagot ng matanda. Nanay, saglit akong napatitig sa kanya. Alam ko na po ang lahat. Sambit ko pa. Napasapo sa noo si Nanay at sunod-sunod na napailing. Patawarin mo ko, anak. Sambit niya. Wala po kayong dapat na ikahingi ng tawad. Naiintindihan ko pong lahat.
Wika ko. Nais ko lang malaman kung bakit kayo lumayo at nagtago. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang tungkol sa tatay ko? Dagdag na tanong ko. Hindi madali ang simula ng pagsasama ng iyong ina't ama noon, Rhea. Naintindihan ko kung bakit napili ni Rochelle na lumayo noon para lamang makaiwas ang iyong ama sa pagbagsak. Kwento ni Lolo. Labag man sa loob ko yun pero wala akong ibang nagawa. Hindi ko kakayanin na makitang bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ni Francisco nang dahil sa akin. Sambit ni Nanay. Bigla na lamang humagulgol ng iyak si Nanay. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapayakap sa kanya. Ramdam kong nasasaktan pa rin siya hanggang ngayon dahil sa nangyari. Nagpapasalamat ako sa iyo, Rochelle. Ngayon ay oras na para bumawi sa inyong dalawa. Wika ni Lolo. Nang kumalma si Nanay sa kanyang pag-iyak, ay saka kami nagkwentuhan. Naging mahaba yon hanggang sa umabot na ng hapon. Nagpaalam ako sa kanila na alis ako at pupunta sa pinagtatrabahuhan ko. Mabilis lang ang naging biyahe ko dahil malapit lang din palang bahay ni Lolo sa pinagtatrabahuhan ko. Papasok pa lamang ako nang bigla akong harangin ni Sheena sa daan. Akalain mong dito ka pa rin nagtatrabaho? Nakangising sabi niya. Hindi ko akalain na tatagal dito ang isang tatangatangang katulad mo. Dagdag na sabi niya pa. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Naiinis na tanong ko. Bakit naman kita titigilan? Nag-e-enjoy pa nga akong tapak-tapakan ng pagiging mahirap mo eh. Natatawang sagot niya. Wala akong oras para sa mga trip mo. Umalis ka na sa daraanan ko. Sagot ko sa kanya. Hindi ko na siya hinintay na makapagsalita ulit. Dali-dali ako naglakad papasok at hindi na siya muling pinansin. Inabala kong aking sarili sa pagtatrabaho. Hindi ko na malaya na nasa loob na rin pala si Sheena at nag-order. Wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang ihatid sa kanya ang order niya. Ang bagal mo namang kumilos? Reklamo niya. Bakit hindi ikaw ang kumuha ng order mo? Singhal ko. Trabaho mo yan, diba? Ba't iuutos mo sa akin? Mataray na sabi niya. Hindi ka makapaghintay, hindi ba? Sagot ko. Inilapag ko sa lamesa ang order niya. Maglalakad na sana ako paalis nang bigla niyang patirin ang paa ko. Dahilan para mawalan ako ng balanse at sumubsob sa sahig. Oops! Ba't kasi hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Natatawang sambit ni Sheena. Ilang beses akong huminga ng malalim. Pinilit kong ikalma ang aking sarili bago dahan-dahang tumayo. Pinagpagan ko pang suot kong uniform bago naglakad paalis nang hindi nagsasalita. Itinuon ko ang aking atensyon sa pagtatrabaho at iniwasan ang pwesto ni Sheena. Hindi ko na napansin na umalis na pala siya, kaya naman nakahinga na ako ng maluwag. Magpapahinga sana ako saglit nang biglang magring ang cellphone ko. Dali-dali ko naman tong kinuha at sinagot. Hello? Sambit ko. Rhea, apo, pumunta ka naman sa kumpanya natin. Wika ni Lolo sa kabilang linya. Po? Ano hong gagawin ko riyan? Nagtatakang tanong ko. Ipakikilala kita sa mga empleyado ko rito. Sagot niya. Hindi na ako nakatanggi nang bigla niyang patayin ng tawag. Sunod-sunod akong napabuntong hininga bago pumunta sa office ni Miss Cara para magpaalam. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Agad na rin akong umalis. Hindi ko maiwasang mamangha nang makita kung gaano kalakit kalawak ang kumpanya ni Lolo. Habang naglalakad papasok sa loob, ay hindi ko napigilan ang aking sarili na ilibot ang paningin sa paligid. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong ni Sheena nang makita ako. Hanggang dito ba naman sinusundan mo ko? Singhal niya pa. Hindi ikaw ang ipinunta ko rito. Sagot ko bago nagpatuloy sa paglalakad. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko ng mahigpit. Kinakausap pa kita. Sambit niya. Wala akong pakialam sa'yo. Wika ko at pilit na inaalis ang pagkakahawak niya sa akin. Bigla na lamang niya akong itinulak, dahilan para humampas ako sa pader. Dahil sa lakas nun ay napadaing na lang ako sa sakit. Rhea! Apo! Malakas na sigaw ni Lolo. Nakita ko siyang humahangos na lumapit sa akin.
Anong nangyayari dito? Bakit mo siya itinulak, Sheena? Galit na tanong niya. Apo? Hindi makapaniwalang sambit ni Sheena. Sir, apo mo ho siya? Paninigurado niya pa. May problema ka ba ron? Malinaw naman siguro ang pagkakarinig mo. Singhal ni Lolo. Rhea, I'm sorry. Aligagang sabi ni Sheena at dali-daling lumapit sa akin. Huwag mo akong hawakan. Singhal ko sa kanya. Sigurado naman ngayon titigilan mo na ako, di ba? Tapos na ang maliligayang araw mo dahil ito na ang huling araw mo sa kumpanyang to. Dagdag na sabi ko pa. Anong sinasabi mo? Tarantang sambit niya. You're fired! Sagot ko. Kung sana lang inayos mo ugali mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Tandaan mo, hindi matutungbasan ng pera ang respeto. Saad ko pa. Pero, umalis ka na, Sheena. Narinig mo ang sinabi ng apo ko. Biglang singit ni Lolo. Nauna na akong maglakad at sumunod naman sa akin si Lolo. Narinig ko pang sumigaw si Sheena ngunit hindi namin yun pinansin. Matagal mo na bang kilala si Sheena? Biglang tanong ni Lolo nung makapasok kami sa opisina niya. Saglit akong napaisip kung sasabihin ko bang totoo o hindi. Wala namang mawawala sa akin. Opo, sagot ko. Bakit naman ganun kanya kung itrato? Nagtatakang tanong niya pa. Hindi ko rin po alam sa kanya eh. Siguro naman po ay magbabago na siya dahil alam na niya ngayon na hindi ako mahirap. Sambit ko. Kung ganun ay tinatrato kanya ng ganun ay dahil lang sa mahirap ka? Hindi ako makapapayag. Singhal ni Lolo. Hayaan mo na po siya, Lolo. Pagpigil ko sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang inis ni Lolo ngunit hindi na siya nagpumilit pa. Nag-usap lang kami tungkol sa mga plano niya at wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa mga iyon. Hanggang ngayon na hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ko akalain na ang kapalit ng labis na paghihirap ko noon ay ganito kaginhawang buhay. Howard's point of view. Ilang buwan nang nakakalipas simula nang malaman ng karamihan ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Rhea. Kahit ako'y nagulat sa katotohanan yon. Babe, biglang tawag sa akin ni Rhea. Gulat akong napatitig sa kanya. Bakit babe? Nagtatakang tanong ko. Kanina ka pa kasi tulala. Natatawang sambit niya. Pasensya na. Paumanhin ko. Hindi ko maalis ang kabang nararamdaman ko. Espesyal kasing araw na ito at talaga namang pinaghandaan ko ang sorpresa na ito. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya pa ulit. Wala. Hinihintay ko lang ang dessert natin. Sagot ko. Tumango lang siya bago nagpatuloy sa kanyang pagkain. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi na siya nangulit pa. Kakaibang kabog ng dibdib ko at ang bilis ng tibok ng puso ko. Para bang anumang oras ay sasabog na ito dahil sa sobrang kaba. Here's your dessert, sir. Biglang sabi ng waiter nang makalapit sa amin. Bumuntong hininga ko habang pinanonood ang waiter na ilagay ang cake sa lamesa namin. Napabaling naman ako ng tingin kay Rhea na puno ng pagtataka ang muka. Para sa ng cake? Nagtatakang tanong niya. Secret. Nakangising sagot ko. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad na hinilang isang tali sa may ibabaw ng cake. Nanatili namang nanonood si Rhea sa ginagawa ko. Babe, matagal-tagal ko na itong gustong itanong sa'yo. Biglang sabi ko. Hindi ko alam kung kailan at papaano. Pero sigurado na ako. Diretso akong tumitig sa kanya. Handa akong makasama ka habang buhay. At ikaw ang pinipili ko para manatili sa tabi ko. Ano bang sinasabi mo? Aligagang wika niya. Nang sa wakas ay mahila ko ng isang makinang na bagay sa cake, ay saka ko hinawakan ng kamay ni Rhea. Bakas ang gulat sa kanyang muka at napatakip na lamang siya ng isa niyang kamay sa kanyang bibig. Will you marry me, Rhea? Diretsong tanong ko. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa singsing na hawak ko at sa akin. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na maiyak. Howard... Luha ang sambit niya. Yes, I will. Dagdag na sabi niya pa.
Naging malawak ang ngiti ko. Hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko nang marinig ko ang sagot niya. Dali-dali akong tumayo't agad na lumapit sa kanya. Bago ilagay ang singsing sa kanyang daliri, ay hinalikan ko muna siya sa kanyang noo. I love you. Masayang sabi ko. I love you too. Sagot naman niya bago ibinaling ang tingin sa singsing na nasa daliri niya. Ang ganda. Namamanghang sabi niya pa. Nagustuhan mo ba? Tanong ko. I love it. Nakangiting sagot niya. Naiyakap po siya ng mahigpit at pagkatapos nun ay siniil ng isang halik. Parehas kaming natawa nang makaramdam ng hiya dahil sa dami ng tao na nakakita sa amin. Bumalik na ako sa aking upuan at nagpatuloy kami sa pagkain habang nagkikwentuhan. Mabilis na lumipas sa mga araw. Naging abala na kami sa paghahanda at pag-aasikaso para sa magiging kasal namin. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas excited pa ako kaysa kay Rhea. Nagmamadali ka ba, pre? Natatawang sita sa akin ni Paul. May ilang linggo pa bago ang kasal niyo ah. Dagdag na sabi niya pa. Gusto ko lang maging maayos ang lahat. Nakangiting sagot ko. Kailangan maging espesyal ang araw na ito para sa aming dalawa ni Rhea. Sambit ko pa. Napailing na lang si Paul. Hindi kita maintindihan. Natatawang sabi niya. Kapag ikakasal ka na, saka mo lang ako maiintindihan. Biro ko. Bahagya niya akong sinuntok sa braso. Kahit ako ay hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Gusto kong maging masaya si Rhea sa araw ng kasal namin. Kaya naman sinisigurado ko na magiging maayos ang lahat. Wala akong pakialam kahit pag gumastos ako ng malaki para dito. Ang mahalaga, mapasaya ko ang pinakamamahal ko. Rhea's point of view. Handa ka na ba anak? Nakangiting tanong ni nanay ngunit halata naman na naiiyak na siya. Oh, huwag kayong umiyak, nay. Natatawang sita ko sa kanya. Masisira ang makeup nyo. Dagdag na sabi ko pa. Masaya lang ako para sa'yo anak. Sagot niya. Matapos ang lahat ng sakripisyo at paghihirap mo, ito na ang kapalit. Sambit niya pa. Nanay naman eh. Parang batang singhal ko sa kanya. Pati kasi ako'y naiiyak na rin dahil sa mga sinasabi niya. Pinilit ko naman yung pigilan dahil masisira ang makeup ko. Hindi na ako pwedeng mag-retouch dahil nasa simbahan na ako. Ma'am, malapit na pong magbukas ang pintuan. Biglang sabi ng isang lalaki. Sige po, nakangiting sagot ko. Pinilit kong ikalma ang aking sarili. Naramdaman ko na lamang ang paghawak ni nanay sa aking kamay. Kaya naman nakangiti akong napatingin sa kanya. Naging mabagal ang paglalakad ko nang bumukas ang pintuan ng simbahan. Bahagya akong inilibot ang aking paningin sa paligid at napangiti nang makita ang ilang kakilala ko na pumunta sa araw ng kasal ko. Napatitig ako sa unahan ng simbahan kung saan nakatayo si Howard at naghihintay sa akin. Congratulations anak! Mahinang bulong ni nanay nang makarating kami sa unahan. You look so perfect. Nakangiting sabi ni Howard nang iabot ni nanay sa kanyang kamay ko. Howard, ingatan mo anak ko ha? Bili ni nanay sa kanya. Hindi niyo po kailangang sabihin nay. Sagot niya. Napalunok na lang ako nang mapagmasdan ng kabuuan ni Howard. May mas igagwapo pa pala siya. Huwag mo na akong masyadong titigan. Mapapangasawa mo na ako eh. Natatawang biro niya. Sinamaan ko siya ng tingin ngunit hindi na ako nakapagsalita nang biglang dumating ang pare. Agad nagsimula ang seremonya ng aming kasal. Hindi ko alam kung bakit pero kakaiba ang bilis ng tibok ng aking puso dahil sa labis na saya. Howard, tinatanggap mo ba ang babaeng to bilang iyong asawa? Tanong ng pare. Opo, father. Nakangiting sagot ni Howard. Bumaling naman ang tingin sa akin ni father. Ikaw, Rhea, tinatanggap mo ba ang lalaking to bilang iyong asawa? Tanong niya. Opo, father. Sagot ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Howard sa kamay ko. Hindi ko napigilang mapangiti dahil sa wakas ay mag-asawa na kami. Walang paglagay ng sayang nararamdaman ko ngayon. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare.
Naging malakas ang palakpakan sa paligid. Meron pang sumisigaw at nangaasar. Nakangiti akong humarap kay Howard at ganun din siya. Naging mabagal para sa akin ang bawat kilos niya. Ang paglapit ng mukha niya sa mukha ko. Ang paglapit ng labi niya sa labi ko. Parang naka-slow motion ang lahat. I love you. Sambit ni Howard nang matapos ang aming halik. I love you too. Nakangiting sagot ko. Hindi ko naisip na aabot ako sa punto ng buhay ko na ikakasal ako. Iyon pa kayang ikakasal ako sa isang mayamang lalaki? Hindi naman ako tumitingin sa pera dahil masasabi ko na ngayon na may pera na rin ako. Let's go home and have fun. Nakangising sambit ni Howard. Anong have fun? Kunot noong tanong ko sa kanya. Alam mo na. Nagtaas baba ang kanyang mga kilay. Honeymoon. Sambit niya pa. Napahampas na lamang ako sa balikat niya dahil sa kapilyuhan niya. Naging malakas naman ang kanyang pagtawa at wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapailing na lang. Nang matapos kami sa simbahan ay dumiretso kami sa bahay ni Howard para sa isang maliit na salo-salo. Hindi nagpakita ang mga magulang ni Howard kahit sa simbahan. Hindi ko naman sila masisisi kung nakaramdam sila ng kahihiyan matapos ang lahat ng mga ginawa't sinabi nila sa akin. Babe, pangako ko sa'yo na gagawin kong lahat para pasayahin ka. Biglang sabi ni Howard. Babe, masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon at kung ano tayo. Nakangiting sabi ko. Ikaw lang ang kasiyahan ko. Dagdag na sabi ko pa. Masaya na rin ako dahil ikaw ang makakasama ko sa habang buhay ko. Sambit niya. Nang matapos ang salo-salo sa bahay, ay napagdesisyon na rin namin ni Howard na magpahinga. Hinintay lang namin na makauwi ang lahat ng mga bisita bago kami pumasok sa aming kwarto. Marahan kong hinaplos ang kanyang mga pisngi. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para biyayaan ako ng isang lalaki na katulad ni Howard, pero nagpapasalamat ako. Handa ka na bang bumuo ng pamilya natin? Nakangising tanong ni Howard. Nanlalaki ang mga matang napatitig ako sa kanya. Sira ka talaga. Singhal ko. Napabungis-ngis na lang siya ng tawa dahil sa sinabi ko. Nang matigil siya sa kanya, hinalikan ng noo ko, pababa sa ilong ko, hanggang sa labi ko. Ang halik na yun ay unti-unting naging mapusok, hanggang sa ang mga kamay namin ay naglalakbay na sa aming mga katawan. I love you, Rhea my love. Biglang sabi ni Howard. I love you too, Howard. Nakangiting sagot ko. Nang gabing yun ay pinaubaya ko sa kanya ang sarili ko. Buong puso kong tinanggap ang pagmamahal niya. At ganun din naman siya. Pinagsaluhan namin ang mainit na gabi ng unang araw namin bilang mag-asawa. Makalipas ang 1 taon ay nagbunga ng kambal ang gabing yun. Ang magaling na si Howard, siniguradong bullseye agad at hindi lang isa dahil kambal pa. Naging masaya ang pagsasama namin ni Howard. Isa siyang mapagmahal at ang tanging magagawa ko na lang ay magpasalamat sa mga pinagdaanan ko para marating kung nasaan ako ngayon. Nagsilbing araw ang mga iyon at nakatulong sa akin para maging kung sino't ano ako ngayon. Howard! Umiiyak ang anak mo! Malakas sa sigaw ko habang nagluluto ng tanghalian. Eto na, babe. Pinapatahan ko na. Sagot niya. Sa paglipas ng panahon, ay mas lalong tumitibay at nagiging masaya ang aming pamilya. Ang mga bagay na kinaiingitan ko sa ibang pamilya noon, ay ginagawa ko na sa sariling pamilya ko ngayon. At iyon ay dahil sa nagtitiwala ako sa plano sa akin ng Panginoon. Wakas.